Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong matinding pahayag ni Representative Ace Barbers ng siyang chairman dyan ng Quad Committee sa House of Representatives kasi meron po siyang sinabi sa mga fake news vloggers na tumitira sa Quadcom. At ganoon din po mga kababayan, ang inyong dating Presidente Duterte ay meron pong nanamang fake news at hinihimok po ang mga mamayang Pilipino na gawin ito. No? Itong presidenteng kumag talaga na ito na isang manyakol na matanda mangkanor kung ano-ano naman. Nagising na naman po sa kanyang matinding pagkakatulog sa loob ng kanyang kulambo at nagpakalat na naman ng fake news. Sila po ay pinakcheck po dito kasama nung mga kasamahan nila doon sa round table usapan nila. No? Mga sinungaling talaga, gustong talagang agawin ang gobyernong Marcos at tayo po ay magpatayan. No? Gusto nito civil war para ibagsak ang Reb government. No? O pag nag-Reb gov na, sinong mamamahala? O yung mga ulol niya, mga tauhan, ilaloklok siya. Diba? Para po absuelto na naman sila sa kanilang mga kaso, sa kanilang katarantaduhan, at mamayagpag muli ang China. Balik pogo na naman ba? Wala na naman tayong sa West Philippine Sea? O hindi pwede. Tama na. Tama na ang 6 years na katarantaduhan ng Duterte. Di po ba? Wala nga, hindi na nga natupad yung mga pinagsasabi niya, pinangako niya. No? Yung pala, during campaign lang yon para maiboto siya. Yung pala, napakalaking sinungaling, napakalaking budol. Di ba? O bago tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro, at lubos po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan itong balita po dito sa GMA News Online na kung saan meron pong pahayag ang chairman ng House Quad Committee na si Representative Ace Barbers. Ito po ang matapang niyang sinabi. Barbers, House to probe vloggers maligning Quadcom. Sino yan? Alam nyo naman kung sino ang mga nambabalahura dyan po sa Quadcom tuwing may hearing. Ano ang tawag nila dyan? Tuwadcom. Oo. Paano? Wala silang mapakitang ebidensya to rebut yung ginagawang hearing ng Quadcom, kundi puro sabi nga ni Enrile, ad hominem, the faults, the blames, yun, lahat na lang, pati personal attack, gagawin nila mga kababayan. Tulad na lang po ng ginawang pag-atake kay Representative Ace Barbers at dun sa kapatid niya na siyang governor doon sa bayan nila. Ha? Taga saan ba tong si Ace Barber? Alam ko, taga Surigao to Correct me if I'm wrong ha. Biruin nyo, may nahuling droga doon sa bayan nila. Itong mga fake news vlogger ng kabilang kampo, sinasabing yun daw ay kaila Barbers. Ginawang drug lords yung magkapatid. Ni hindi pa nga nila nalalaman yung resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa pagkakahuli doon. O at the end, nalaman na hindi pala sangkot ang mga Barbers doon sa pagkakahuli sa droga. Pero, inilabas na nila na pag-aari ng mga Barbers yun. O sa kaisipan ng mga tanga-tanga at bobo at hindi mausisang mga followers nila, sirang-sirang mga Barbers. Diba? Sabi nga ni Ace Barbers, ako, isa sa mga against sa drugs na yan, ako pa ngayon ang drug lords. O diba? Kaya galit siya. Ipapatawag itong mga mga vloggers na ito. Ha? Kasi okay lang sana kung yung topic sa hearing, kada hearing nila, ang binabatikos, hindi po personal
'Di ba? Inaatake yung personal na wala dun sa usapan. Sino hindi magagalit? 'Di ba? The House of Representatives will probe bloggers who are allegedly spreading fake news to malign the Quad Committee. Ayun ang sabi ni Ace Barbers. Barbers told Super Radio DZBB that the House Committee rule will form a tri-committee, 3 naman to probe into bloggers who they believe are allegedly funded by outlawed POGOs, yung Philippine Offshore Gaming Operators is still operating in the country. Mind nyo mga kababayan, nakahuli ulit ng 20, nung una 32, mga illegal aliens, diyan po sa Cavite, sa lugar sa isang bayan sa Cavite, sa Silang, ang ating otoridad, nakahuli sila ng 32 illegal aliens, mostly them are Chinese. No, may mga ibang lahi na nag-ooperate pa ng small-time POGO. Anong sabi ni DILG Secretary John Vic Rumilla? Pananagutin niya yung LGU dyan na nagkakanlong ng illegal na POGO. Ngayon, meron na naman 20 mga Chinese alien na naman, POGO na naman. Talaga itong mga inchik na to, pwede ba? Palanguyin nyo na yan sa West Philippines, pabalik dun sa Hanan. Yung nearest island nila, sa mainland nila. Galit si Barbers. They will form a TRICOM. 3 yan. Anong committee ang meron dyan? Di pa po natin alam. He said the TRICOM will work on a regulatory framework to prevent bloggers from spreading fake news and disinformation. No? Hindi po pinangalanan ni Representative Barbers yung mga bloggers, pero darating dyan yan. Pag sino po yung pinatawag dyan sa TRICOM na yan, alam nyo na yun. Yun yung nag-fake news. Kaya natin sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga bloggers na ito hindi na umaabuso. I agree. Barbers maintain criticisms are welcome as long as these are anchored on the discharge of their official duties and functions. Yung Quadcom. Huwag nyong personalin. Huwag nyong idamay ang pamilya, mga gunggong na vloggers, influencers na mga fake news. The ultimate goal of the trolls is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure peace and stability in society. I agree. No? The lawmaker has requested the MBI to identify and probe bloggers who engage in the said activity. The MBI, meanwhile, said bloggers may be held liable for issuing remarks that potentially incite sedition because the right to freedom expression is not absolute. Itong hindi naintindihan ng mga gunggong na vloggers at influencer ng kabilang kampo. Your freedom is not absolute. May demarcation. Baka hindi nyo alam ibig sabihin ng absolute. Ang absolute ay walang hangganan. Sinabing not absolute. Meaning, hindi forever. Hindi forever ang freedom of expression nyo. Kaya nga merong mga law, defamation, libel, di ba? Tanga-tanga. Hindi lahat na sa context ng freedom of expression, pwede mo na lahat sabihin. Pag sinasaklawan mo na yung privacy nung taong binabatikas mo, pag sinasaklawan mo na yung pagkatao na wala doon sa pinag-uusapan, iba na ang tinatapik mo, sumisira na sa pagkatao ng isang tao o ng pamilya o ng grupo, yun na. Doon na may demarcation. Kasi kung absolute ang freedom of expression, ano tayo? Lawless. Lahat na lang, paninira, kaguluhan, baka magpatayan pa. Kaya tama po ito. Freedom of expression is not absolute. Kayong mga hindi nakakaintinding vloggers dyan, yung nakikigaya lang kayo. Wala kayong research, mga animal kayo. Diba? Eto pa, mga kababayan. Labas tayo dyan kay Barbers. Ako, ma-agree ako kay Barbers. Gawin nyo yan as soon as possible para matigil na tong mga hinayupak na to. No? Biruin nyo, funded by illegal POGO. Ang daming pera niyan. Sino ba nagpopondo sa illegal POGO? Sino? Sino ang nagpopondo sa illegal POGO? Di ba? Mga tsekwa? Tandaan ninyo, ito sinabi na natin ito sa mga previous vlog natin. China is good in sowing disinformation. China is spending billions of dollars to
disinform and malign. No? Pinopondohan nila lahat. No? O eto, mga kababayan, lalong-lalo na ito. Baka ito isa rin sa mga pinondohan ng China. O alam nyo, malaki pagkakautang na loob nito sa China. Ito, yung aantayin kay sa impyerno. O ngayon, nagising po siya para po siyang si Sleeping Beauty sa deep sleep niya. No? Kasi sarap matulog sa loob ng kulambo no? Ano sabi dito sa Abante TNT? Duterte, hinimok Kongreso, correct or recall the budget? I-correct daw, i-recall ang budget. Bakit? Kasi doon sa usapin nila, meron doon nagpapahayag di umano na isang congressman na isiniwalat na yun daw General Appropriation Act, marami daw doon mga blanco ang amount. Blank check. Ibig sabihin, you can write any amount in there as long as it will not exceed the specified na ibinigay sa'yo. Kung isulat mo 1 trillion peso, pwede. Magkano ba budget? 6.033 trillion, di ba? Sinong nagsibalat niyan? Dito inahayag ni Pangulong Duterte na invalid at unenforceable, hindi daw pwedeng i-enforce ang 2025 national budget dahil umano sa mga napunang blanco sa pinirmahang Bicameral Conference Committee report. Tandaan ninyo dahil umano sa mga napunang blanco sa pinirmahang Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Naunang ipinaliwanag ni Davao City Representative, ito tayo. Davao City Representative, kakampi ni Duterte to. Si Congressman Ungab na maraming blanco sa loob ng BICAM report, karamihan sa DA at sa unprogrammed appropriation. Maraming blanco. And these are not, I will say, ordinary figures but will reach to billions of pesos, sabi ni Ungab. Ungab, nandun ka ba sa BICAM? O ba't di ka nagreklamo? Ba't di mo pinuna? Bago isubmit ng BICAM yan, bakit hindi mo pinuna? Di ba, mga kababayan? Isa ka rin Ungab Kung talagang matuwid ka, dapat doon pa lang in-straight up mo na. Nagpamidya ka na. Hindi. Tikong bibig ka din Alam mo kung mali man yung ginawa doon sa BICAM, bicameral, it consists of the whole Congress, the upper and the lower house, na may kinalaman sa budget, umalma ka na. Di ba? Nandun ka ba? Kasama ka ba dun sa BICAM panel? Kailan mo na-receive itong kopya na ito? Ipinakita ni Ungab ng ilan sa mga binurang amount at pinalitan ng blanco ay sa NIA, PCA, Philippine Coconut Authority, at ang total sa parehong pahina. Ang ibig sabihin, mayroong discrepancy. With all these findings, defective yung BICAM report. So, bakit pinirmahan ng members? Pinirmahan ng members. Okay. Bakit hindi ka nagreklamo? Diba? So, the House and the Senate ratified a defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Defective naman pala. Ba't di ka nagreklamo? O ayan, ginagamit nyo ngayon. Di ko na po ito babasahin lahat. Ang sabi lang ni Duterte, i-recall at i-correct. Really? Really? Bakit si Ungab lang nagre-reklamo? Ba't hindi mo yan pinakita bago isinabmit sa lamesa ng Pangulo? Sa BICAM yan. Yan ang ginamit mo. Anong ginawa ng Pangulo? Pinirmahan ba? Pinirmahan? O hindi? Di ba hindi pinirmahan ng Pangulo? Niribisa ng Pangulo? Niribisa ng Pangulo, mga kababayan. 2 linggo. Niribisa ng Pangulo. So anong nirereklamo nyo? Yun ang ebidensya nyo galing sa BICAM. Sabi nyo pinirmahan ng members ng BICAM. Ganun naman pala, ba't hindi kayo nagreklamo? Bakit hindi nyo ngayon tignan ang totoong budget na GAA? Bakit natin nasasabi yan, mga kababayan? Kung si Grace po nga inaayunan yung desisyon ng Pangulo na ibalik yung mga tinanggal na pondo doon sa BICAM report nila. Diba? Bakit ikaw, Ungab, ngayon ka lang nagre-reklamo? Why now?
kung saan nandyan na ang GAA at kung saan pinak-check kayo ng isang USEC na nagtatrabaho sa Department of Budget and Management. Bakit hindi nyo sabihin yung totoo, mga kababayan? Eto, ayan si USEC Goddess Hope Libiran sa kanyang FB page, kanya pong sinagot yung isang netizen na nag-post ng pinost ni Digong na blanco. Maraming mali dyan sa BICAM report. BICAM report It is intended to be submitted to the table of the office of the President. Final na ba yun? Anong ginawa ng Pangulo? They extensively reviewed the work of BICAM. Freaking idiot. Tapos ang ipapakita nyo sa amin is yung report ng BICAM. So gago pala si Grace Poe. So gago pala si Ko. Diba? Tanga rin si Escudero sa si Speaker. Ganun ba ibig mong sabihin? Ba't di ka nagreklamo? Dapat nung pinorward na yan sa Office of the President, dapat, wait a second. Pamidya ako. Ito yung nakuha kong report. Binigyan ako ng kopya. This is what I have. I have seen that there are some blank checks in here. This is not authorized. This is illegal. You better take it back. Hindi. Kailan siya naglabas ng saloobin? Ayun, ito lang. Kung kailan ilang linggo nang napirmahan ng Pangulo ang budget. Diba? Mga too late to be hero, mga animal, tapos mali pa lang sasabihin. Bakit? Eto yan yan yung link. Ungab, tingnan ninyo. Si mismong USEC na nagtatrabaho sa DBM, USEC Libiran. This is misleading po because 400 sets of the printed GAA for fiscal year 2025 were turned over by the DBM to the House of Representatives through its Committee on Appropriations on January 14, 2025. Kabilang ka dyan, Ungab. Kabilang ka, yan ba? Yan bang pinapakita mo dyan sa usapin nyo nila Digong, nila Vic Rodriguez and the others? Ayan ba yung natanggap mong kopya na GAA nung January 14 na binigay ng DBM sa HOR? 400 sets of copies So therefore, isa-isa kayo dyan. Ilang kayo? 308? Lagpas pa ng 92 yan. May iba pang mga napagbigyan ng kopya ng GAA sa HOR. Malamang isa ka dyan. Pero anong pinakita mo sa amin? Yan ba? Ayan apart from this, DBM posted the signed GAA on our website a day after it was signed. Everyone can access the document here po. Ayan i-access ninyo. May makikita ba tayo dito ng mga mga blanco? Tulad ng sinasabi ni Ungab. Tingnan natin mga kababayan para magkaalaman dito. GAA. Hanapin na lang natin kay Google. General Appropriations Act 2025 Philippines. Ayan. Sa DBM ito ito. Tingnan ko lang mga kababayan kung tama itong sinasabi ni USEC Goddess Libiran. Andito ang dami naman pala dito mga kababayan. Nandito naman pala yung signed budget. May mga numeros dito. Nasaan dito ang blanco? Wala man akong nakikita mga kababayan. Ano na? Ay susmiyo. Come on, dude. Ito volume 1, volume A1B, A1C. Ang dami ditong mga volumes ano? Ay grabe Nasaan dito yung sinasabi nyong blanco Department of NAIA? NIA pala. Hindi NAIA, NIA. Saan yon? Sa DA. Tingnan natin. National Irrigation. Department of Agriculture. Tingnan ko kung may blanco dito. Wala man akong makitang blanco dito. Lahat may amount nasaan? Wala yung sinasabi nyong blanco, wala Lahat may amount, may information. Kasi yung hinahawakan mong report galing sa BICAM. Hindi pa yan yung final. Nirevisa nga, di ba mga kababayan? Ngayon, nabutata kayo ni USEC Libiran. Ano kayo? Di ba? Mga sinungaling kayo Di po ba? Tapos, ito pa. Hinihimok ni Digong na wag daw magbayad ng taxes ang mga mamayang Pilipino, yung mga taxpayers. Ayan tignan ninyo. Digong sa publiko, wag na magbayad ng buwis, pinagsasayang lang ng mga kumang puro cheque na blanco.
Really? Ano gusto mo? Pabagsakin talaga ang gobyerno? Yan ang punto mo eh. Kung hindi magbayad ng buwis ang mga mamayang Pilipino, pahihirapan mo pa. Bakit? Bureau of Internal Revenue will be after them. Kakasuhan sila ng tax evasion. Kaya mo ba yun? Di ba? Ano ang sabi nila? Render to Caesar what is to Caesar. Render to God what is to God. Ha? Kung may problema sila sa paggastos ng gobyerno ng pera nila, lalo na nung anak mo, pumunta sila sa tamang forum. Hindi yung uudyukan mo ang mamamayan na magrebelde sa taong bayan. Mali po yan. Hindi yan ang pinag-uutos ng poong may kapal. Sabi nyo, daanin sa tamang proseso. Ano ang tamang proseso? Daanin sa korte. Diba? Kayo nagsabi niyan, Digong eh. Diba? Kung hindi magbayad ng taxes ang ang mamamayang Pilipino, mga manggagawa, paano susuportahan yung laway mo, ay yung layaw mo, laway mo tuloy, layaw mo, di ba? Yung pension mo, yung mga bodyguards mo, yung bodyguard ng anak mo, paano susuportahan yung OBP niya? Ha? Di ba? Kaya nyo yan sinasabi dahil, gusto nyong pabagsakin ng gobyerno. Gusto nyong ilayo yung issue sa inyo. 'Di ba? Oh, 'di ba merong pinailang ka ng disbarment? Paano ka pa maging abogado ng anak mong tanga? Himukin mo, wag magbayad ng tax. Mamomoblema pa yung mga taxpayers diyan, pati yung mga kumpanya mamomoblema. Hahabulin sila ng BIR, magpi-penalize pa sila, baka mabilanggo pa sila for non-payment of their taxes. 'Di ba? Gago. Imbis na kabutihan ng bansa at ng mamayang Pilipino, ang iparating ni Digong ay mahilig talaga sila sa kaguluhan. Bakit? Yan ang udyok ng China eh. Galit na ang China, hindi nila mapatumba ang Marcos administration. Biro mo, pakitaan ka ng blank check, report pala yung sa BICAM, hindi pa yun ang pinaka-final. Ano sabi ni Goddess Hope? We printed 400 sets of GAA, pinasa sa HOR. Ba't hindi yun ang ipakita nyo? Diba? Namimili lang kayo nang gusto nyo ipakita na mali-mali pa. Napak-check tuloy kayong mga animal kayo. Diba? Oh, ano na? Sino talagang nanggagago sa bansang Pilipinas? Sino ang gumagago sa mamamayang Pilipino? Ang mga Duterte at mga minions nila ng mga greedy, ganid sa kapangyarihan, ganid sa kakwarta, at tuta ng China. No to Duterte's, no to Duterte's minion, no to Duterte's candidate, whether PDP laban pa kayo, independent pa kayo. No to pro-China. Diba? Visit. Yan, hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat nandyan ang mga Duterte, hanggat may mga minions ng mga Duterte na sinusuportan at dinidependa sila. Nasaan ang panawagan ng mga kapatirang INC? Ba't hindi nyo yun sundin, kayong mga Dutertes dyan? Diba? Pagkakaisa nga eh. Peaceful, wala eh. Patunayan nyo muna talagang nangurakot, nagplunder ang Marcos administration. Wala eh. Papakitaan nyo kami ng ganyang report. BICAM pa yan eh. BICAM. Hindi yan ang pinaka-final. Diba? 2 weeks ngang nireview ng economic managers ng Pangulo kasama si E.S. Bersamin. Tapos pakikitaan mo kami ng ganyan. Loko-loko pala kayo eh. Kayo ang ganid, mga tuta ng China. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.